Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bilang pagpapatuloy ng ating usapin sa ating pag-aaral, ay tatalakayin po natin ngayon ang karugtong ng ating paksa nung nakaraan patungkol sa an-nawafil. Ang nawafil, nasabi natin nung nakaraan, ay meron tatlong katawagan sa kanya. Una, yung sunan. Pangalawa, yung mustahab. Pangatlo, yung tatawwu'. So, natalakay natin yon kung ano ang pinagkaiba ng mga terminolohiya. So, kapag iisahin yon, ang tawag sa kanila ay nawafil. Yun yung mga gawain pagkatapos ng mga obligadong gawain, mga faraid. At nabanggit ng muallif, kung natandaan ninyo, na ang pinakamainam daw na gawaing tatawwu' ng ating mga katawan ay ang salah. Taib, tatawwu' ng salah. At nabanggit din natin doon patungkol sa nawafil o di kaya mga sunnah na sala ay ang salatut tasbih na banggit ng muallif sa kanyang kitab, na kung saan nabanggit natin ang hadith kung paano ito isasagawa, kung ano ang mga zikir na babanggitin hanggang sa mga azkar na papaloob sa kanya. Nabanggitin natin kung anong ating stand, sapagkat nabanggit natin ang opinyon ng mga ulama patungkol sa salatut tasbih. Nahati ang mga ulama, ang mga fuqaha at ng mga muhaddithun sa dalawang opinyon. Ang una, nagsasabi na ito ay bid'ah. Pangalawa, nagsasabi na ito ay sunnah. At meron silang mga rason, meron silang mga ebidensya na pinanghawakan. Taib, ang nagsasabi ng bid'ah mula sa mga fuqaha, sapagkat ang estilo o yung the way na isagawa ang salatut tasbih ay kakaiba siya sa mga ginagawang salah. Taib. Pangalawa, ang hadith sa kanilang pagbahath, sa kanilang pagtahqiq, na patunayan nila ng hadith ay meron siyang pagka-da'if o meron siyang pagkahina. So, Allah Ta'ala a'lam. At pangalawa naman, na nagsasabi na ito'y sunnah dahil sa tingin nila ang hadith na nabanggit natin ay sa tingin nila ayon din sa kanilang pagsisiyasat at pag-aaral ng hadith ay sahih, kahit na naiiba ang pagsagawa sa salatut tasbih, pero manatili pa rin sahih ayon sa kanilang pag-aaral at pagbahath, pagtahqiq sa hadith. Kaya sabi nila ay sunnah pa rin ang salatut tasbih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. At nabanggit natin kung ano ang personal na opinyon na ating pinanigan patungkol dito. Anyway, ngayon ay tatalakayin po natin ang awqatun nahyi anis salah, sapagkat ang natalakay natin ay patungkol sa mga nawafil, patungkol sa mga voluntaryong salah. Ay babanggitin natin ngayon ang mga oras na ipinagbabawal isagawa ang salah. Basahin natin ang sinabi ng muallif. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, faslun wala yatatawwa'u fi awqatin nahyi bi salatin la sababa laha ka salatit tasbih lianna an-nahya muakkadun fiha 'anis salah wa hadhihi al-ashya'u dha'ifatun fala tuqawimhu wa amma ma lahu sabab كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين. Sabi ng muallif,
faslun wala yatatawwa'u fi awqatin nahyi bi salatin la sababa laha. Hindi pwede magsagawa ng tatawwu' ng sala. Sa mga oras na ipinagbabawal na isagawa ang sala na kung saan la sababa laha, wala siyang dahilan, katulad ng salatut tasbih. Ibig sabihin, sa mga oras na ipinagbabawal ang sala, hindi ka pwede magsagawa ng anumang sala kapag wala siyang dahilan dapat siyang isagawa, katulad ng salatut tasbih. Dahil ang salatut tasbih, pwede mo itong isagawa kahit saan, kahit kailan. Ibig sabihin, open ito sa lahat. Yun nga lang, lianna nahya muakkadun fiha 'anis salah. Sapagkat sabi ng muallif, ang pagbabawal sa pagsagawa ng salatut tasbih, muakkadun fiha, ay matibay at malakas, sapagkat meron hadith na nagbabawal na isagawa ang salatu at tasbih. Ito ay halimbawa lamang. Wa hadhihi al-ashya'u da'ifatun, at ang mga bagay na ito ay napakahina. Fala tuqawimhu. Ibig sabihin, wag na isagawa, wag nang palakasin. Wa amma ma lahu sabab katahiyatil masjid wa salatil kusuf wal istisqa'i wa nahwiha fa'ala riwayatain. Subalit ang mayroong mga rason, katulad ng tahiyatul masjid. Ibig sabihin, sa bawat papasok pa ng masjid, kahit saang masjid, dapat magsala ka ng salatu tahiyatul masjid. So may rason. Wa salatil kusuf, at pagsasala ng salatul kusuf sa lunar eclipse, kapag nangyari ito, ang dapat gawin ng mga Muslim ay magsasala ng salatul kusuf. So meron ding rason na dapat isagawa. Wal istisqa, ang pagsalatul istisqa, ang paghingi ng ulan o paghingi ng tubig mula sa kalangitan, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at iba pang mga katulad nito. So merong mga rason. Fa'ala riwayatain, meron dalawang opinion o dalawang riwayah ang mga ulama, meron dalawang narration. Ibig sabihin, pwede o hindi pwede. Tingnan natin, basahin muna natin. Wa'lam anna an-nahya 'anis salati fil awqati ath-thalatha lahu thalathatu asrarin. Alamin mo, ikaw na nakikinig, nagbabasa, na ang pagbabawal na isagawa ang sala sa 3 oras. Ibig sabihin, meron 3 oras na ipinagbabawal isagawa ang mga nawafil, ang mga voluntaryong sala. Lahu thalathatu asrar. Ang pagbabawal doon sa kanila ay meron 3 sikreto. So meron 3 dahilan, ika nga. Una, sabi ng muallif, ahaduha tarkut tashabbuh bi'ubbadish shams. Ano itong 3 oras na ipinagbabawal ang isagawa ang sala? Ijmalan, meron 3. Okay? Kapag itatafsil natin, iisa-isahin natin, aabot ito hanggang 5. Pero dito tayo sa general. Ijmal. Una, mula sa fajar hanggang sa ito ay lalabas. Min al-fajar ila tulu'i syams, hanggang sa tulu'i syams, hanggang sa sunrise. Pangalawa, mula sa sunrise naman hanggang sa tataas siya ng kaunti. At ang pangatlo na ipinagbabawal ang pagsagawa ng voluntaryong sala sa oras na yan ay ang pagkatapos ng asar hanggang sa maghrib, inda ghurubi syams. Yun ang tinutukoy o ibig sabihin ng muallif, ang 3 oras na ipinagbabawal ang nawafilus sala dito. So meron itong 3 dahilan. Una, ahaduha tarkut tashabbuhi bi'ubbadi syams, upang maiwasan ang panggaya sa mga sumasamba sa araw.
upang makaiwas tayo, makalayo tayo sa panggagaya sa mga sumasamba sa araw. So kaya tayo hindi pwedeng magsagawa ng voluntaryong sala doon. Maliban na lamang doon sa mga nabanggit natin, natatalakayin din natin mayat maya. Athani, pangalawang sikreto, pangalawang dahilan, at tahdhir minas sujud li qarni syaitan. Ang pagbabala mula sa pagsujud, pagpapatirapa sa sungay ng syaitan. Bakit? Fa inna syamsa tatlu' wa ma'aha qarnu syaitan. Sapagkat ang araw, tatlu', lalabas ito na may kasamang sungay ng syaitan. Ibig sabihin, sa oras na lalabas ang araw, ay sasama dito ang sungay ng syaitan. Fa idha irtafa'at faraqaha. At kapag tataas na ito, ay hihiwalayan siya. Ibig sabihin nung sungay ng syaitan, mawawala siya. Fa idha istawat qaranaha. At kapag ito ay mag-istiwa na siya, ibig sabihin medyo tataas, medyo stable na ang lagay, qaranaha, magkakaroon naman ng qarn, ng sungay. Fa idha zalat ash-shams faraqaha. At kapag mawawala naman ang araw, ay hihiwalayan naman siya ng sungay. Fa idha tadayyafat lil ghurub qaranha. At kapag ito ay lalapit, kapag sasapit naman ang ghurub, ang sunset, magkakaroon na naman ng sungay. At kapag pagkatapos naman maglulubog ang araw, ay hihiwalay naman sa kanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Athalithu, anna saliki tariqil akhirati muwadhibuna 'ala al-ibadat. Ang pangatlong dahilan o pangatlong sikreto, sapagkat ang mga naghahanap o sa mga dumadaan sa daan patungong akhirah, muwadhibuna 'ala al-ibadat, ay mga excited o di kaya mga palagi silang gumagawa ng ibadat. Ewan kung paanong exact translation o translate natin, pagsalin natin sa kalimang muwadhaba. Pero ang ibig sabihin ng muwadhaba, yung palaging nasasabik sa paggawa ng ibadat. Wal muwadhabatu ala namatin wahidin yuwarrithul malal. So ang pagkasabik sa iisang uri lamang ng gawain, yuwarrithul malal, ay magkakaroon ng malal. Ibig sabihin, mapapagod ang tao kapag sa iisang bagay lamang. Katulad din ng mga napansin nyo, kapag ang palagi, halimbawa sa mga pagkain, yun na lang palaging kinakain natin, yun lang palaging nakikita natin, ay maboboring ang tao sa kanya. So hindi tulad ng kapag marami siyang pagpipilian, ay manatili ang kanyang excitement. طيب, فإذا وقع المنع زاد النشاط. So ngayon, sabi ng muallif, فإذا وقع المنع, kapag meron mangyari ang pagbabawal, زاد النشاط, ay madadagdagan ang tawag dito, yung lakas o di kayong excitement sa paggawa. طيب, li'anna an-nafsa harisatun ala ma muni'at minhu, sapagkat sabi ng muallif, ang sarili natin ay ugali niya na ang harisatun ala ma muni'at minhu. Mahilig siya sa mga bagay na bawal sa kanya. Fa muni'a al-insanu min as-salati fi awqatin nahi. Kaya pinagbawalan ang tao na magsagawa ng sala sa mga oras na ipinagbabawal. طيب, pero walam yumna' min naw'in akhar min at-ta'abbud. Pero hindi naman siya pinagbawalan mula sa isang gawain naman ng ibadah, mula sa isang gawain naman ng pagsamba. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pinagbawalan ka doon na gumawa ng sala
ay bawal ka na rin na gumawa ng ibang uri ng ibada. Hindi. Bawal ka lang magsagawa doon sa oras na yon na isagawa ang voluntaryong sala, pero hindi ka naman pinagbawalan na gumawa ng ibang ibada liban doon. Taib, katulad ng kal qiraah wat tasbih, katulad ng pagbabasa ng Quran, katulad ng pagtatasbih. Taib, so ibig sabihin pwede ka pa rin gagawa ng iba. Kahit na close ang isa, open naman ang iba. So ibig sabihin, mawala ang isang kabutihan, pero mabubuksan naman ang isang kabutihan. Taib? So liyantaqil al-abidu min halin ila hal. So ibig sabihin, ang hal o yung estado ng isang tao ay lilipat siya mula sa isa tungo naman sa isa. Nasara ang isa, nabuksan ang isa. Ganun lang yun ang estado ng isang alipin. Okay? Kama ju'ilatis salatu mamnu'a mutanawwi'ah. Katulad na lamang paggawa ng sala mutanawwi'ah, ay merong mga iba't ibang gawain sa loob ng sala. Mula sa pagqiyam, tatayo ka naman, minsan waqu'ud, at uupo ka naman, tapos magruku' ka naman at magsusujud ka naman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. So ibig sabihin, sa madaling salita, ang pagbabawal sa isang gawain doon sa isang oras, hindi ibig sabihin ay bawal ka naman sa iba pang mga gawain. So maraming mga gawain na nakabukas pa rin. Isa lang ang nahinto, isa lang ang naipagbawal sa iyo, pero ang lahat maliban doon ay bukas pa rin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib. So dito tayo ngayon sa ating Kitabuz Zakah. Tapos na tayo doon sa tahara. Tapos na tayo sa salah. Ngayon lilipat tayo sa Kitabuz Zakah wa asraruha wa ma yata'allaqu biha, at ng sikreto ng zakah at iba pang mga usapin na may kinalaman sa az-zakah. Taib. Sabi ng muallif, az-zakatu ahadu mabani al-islam وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. طيب. So ang az-zakah, sabi ng muallif, ahadu mabanil Islam, ay isa sa mga gusali o pundasyon ng Islam. Waqad qaranaha Allah subhanahu wa ta'ala bis salah. At ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama ang salah. Ibig sabihin, sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, kapag nabanggit na ang salah, babanggitin naman ang salitang zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Sa loob ng Quran, kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salah, at itayo ninyo ang salah, ang kasunod nito wa atuz zakah, at ibigay nyo ang inyong mga zakah, ilabas ninyo ang zakah ng inyong mga yaman. Yun ay nagpapatunay lamang ng kahalagahan o yung katayuan ng zakah sa Islam. Ang sala, alam natin kung ano ang kahalagahan. Pero kapag binanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, banggitin niya naman ang kasunod nito, ang zakah. Ibig sabihin, partner sila. طيب. وأما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظنه من كتب الفقه. At ang mga uri ng zakah o klase ng mga zakah at ang mga dahilan ng pagkaobliga sa kanya, ay ito ay napakalinaw ito sa mga kutubul fiqh, sa mga aklat ng fiqh. طيب. So sabi ng muallif, wa innama nadhkuruha huna ba'd ash-shuruti wal adab.
At babanggitin lamang natin dito ay ang ibang mga syurut, mga conditions, mga kondisyon at ng mga adab. Okay? Hindi babanggitin natin dito yung mga batas o yung mga masail fiqhiyya. Hindi 'yon na ang pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan lamang natin dito ay ang mga ibang mga syurut at ibang mga adab. طيب. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح أو ولا يخرج القيمة في الصحيح. So, patungkol dito sa syurut al-batina at saka al-zahira. Kabilang sa mga syurut ng zakah ay an yukhrija al-mansus alayh. Ibig sabihin ang ilalabas kung ano ang nabanggit lamang sa teksto ng Quran o di kaya hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhrij al-qimata fi sahih, at hindi ilalabas ang halaga. Ibig sabihin sapagkat ang nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang dapat ilabas ay ang hindi halaga. Ibig sabihin yung mismong halimbawa mga bagay katulad ng bigas, katulad ng mga barley, katulad ng mga dates, katulad ng almuhim yung mga kinakain, kinukonsume ng mga tao, yun ang ilalabas, hindi yung halaga, hindi yung pera o yung katumbas. Taib, although ang mga ulama ay natalakay na nila ito at hindi na yun ang ating pag-uusapan natin dito. Taib, فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، فإن واجبات الشرع 3 أقسام. والله تعالى أعلم kung ano ang ibig sabihin dito. Pero babanggit natin ang dulo nito. Fa inna wajibati syar'i 3 aqsamin. Totohanan ang mga wajibat ng ating batas ay 3 klase. Una, qismun ta'abbudun mahdun karamyil jimar. فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معناه، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. Unang klase ng mga wajibat, mga obligasyon, mga obligadong gawain sa batas. Una, qismun ta'abbudun mahdun. Una ay yung ta'abbud mahd. Ibig sabihin yung pure, as in pure na gawaing pagsamba. Walang halong kung ano-ano. Katulad ng ramyul jimar. Katulad ng pagtapon ng mga jimar, yung mga maliliit na bato sa mga mag-hajj. طيب. فمقصود الشرع فيه الابتلاء. Ang maksud o ang layunin ng ating batas sa gawa ng ramyul jimar, yung pagbabato, stoning sa mga hujjaj. طيب. Al-ibtila bil amal, ang pagsubok sa mga gawain. Paano yun? Liyudhira ubudiyat al-abdi bifi'li ma la yu'qal lahu ma'na. Upang maipakita ng isang tao ang pagsamba o yung pagkaalipin ng isang alipin, upang pasaksihan lantad ng alipin ang kanyang gawaing pagsamba
sa pamamagitan ng gawain na hindi halos alam o hindi halos maintindihan ng ating mga ukul, ng ating mga isipan. Bakit kaya ganon? Bakit dapat ganon? Bakit may mga question. Hindi natin maintindihan kung bakit ganon ang way na paggawa sa kanya. Bakit meron pang mga pagbato, meron pang mga stoning, mga ganun. So hindi maintindihan ng ating mga utak o ating mga isipan. لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه, sapagkat sabi niya kung ano yung mga naintindihan ng isang tao, ang meaning ng isang bagay, yusaidu alayhi at-taba', ay tutulungan, makakatulong sa kanya ang at-taba'. Ibig sabihin yung tabi'a natin. Wa yad'u ilayhi, at yun ang mang-aakit at mang-aakay sa kanya upang gawin yun. Fala yadhhar khulusul ubudiyah. So hindi malalantad yung purity ng gawaing pagsamba. Di katulad ng paggawa ng isang gawain na hindi naintindihan ng ating mga isipan kung bakit, papaano, bakit ganun. Gumagawa na lang tayo ng ganun upang maipalantad natin, maipakita natin yung tunay at yung purity ng ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wal qismu thani aksu dhalik, kabaligtaran namang ating nang nabanggit. Ibig sabihin, hindi siya pure, hindi siya ta'abbud mahab. Wa huwa ma la yuqsadu minhu ta'abbud. Yun yung gawain na hindi ang intensyon sa kanya ay ang pagta'abbud, pagsamba. Bal maqsud minhu haddun mahaddun. Subalit ang maksud o ang layunin sa